Nakakalungkot naman kasi kailangan ba kayong ibalik dito sa ospital? Catherine, tignan mo nga muna kung may tao dyan sa labas. Dali. Wala po. Gusto niyo po bang tumawag ako ng nurse? Ay, hindi. Alika dito. May sasabihin ako sa'yo. Catherine, may importante akong sasabihin sa'yo. Alam mo bang may masama silang balak sa akin rito? Po? At hindi ko po kayo maintindihan. Ito yung mga gamot ko. Simula nung hindi ko na ininom to, mas naging maayos na yung pag-iisip ko. Nawala na yung takot sa paligid ko. Ibig sabihin, tong gamot na to, ito ang nagpapabaliw sa akin dito. Baka pa naman po nagkakamali kayo eh. Hindi naman po pwede yun eh. Shhh! Makinig ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Gusto na ako masiraan dito. Kaya mabuti na lang dinalaw mo ko, Catherine. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako makatakas rito sa mental hospital. Catherine, totoo yung mga sinasabi ko. Masisiraan talaga ako rito. At narinig ko, magkausap si Doktora at si Amara. Magkasabot sila. Gusto talaga nila ako masiraan ng ulo rito. Gusto nila ako ilayo kay Ferdinand. Lilian, imposible naman pong mangyari yun. Hindi naman po papayag sa doktora mangyari yun eh. Baka kaya kayo nagkakaganyan kasi hindi nyo kayo iniinom yung gamot nyo. Paano kayo gagaling yan? Paano nga ako gagaling kung parati kong iniinom itong mga gamot na to? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Akala mo ba iniimbento ko lang yung mga sinasabi ko sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang baka po imahinasyon nyo na naman yan eh. Katulad ng pag-akit nyo sa billboard. Catherine, ilang beses ko ba sinasabi sa'yo? Nilalaso nila ang utak ko rito. Ayan yung mga gamot ko. Kung gusto mo, dalhin mo yan, pa-check mo para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Akala ko pa naman matutulungan mo ko. Ayan, sige na, umalis ka na. Umalis ka na, Catherine. Umalis ka na. Hindi, pasensya ka na, pero... Umalis ka na. Hindi ka naman naniniwala sa akin, di ba? Umalis ka na, Catherine. Umalis ka na. Nurse pa, di ba? Paalisin mo na yan. Paalisin mo na yan. Miss, bawal po kasi ma-stress ang mga pasyente na. Umalis ka na. Umalis ka na, Catherine. Umalis ka na. Lilian, calm down. Lilian, calm down. Okay na ka. Wow! Scotch at 10 a.m., Ferdinand? Seriously, aren't you supposed to be at work? Hindi ako papasok, Amara. I took the day off. You have to stop this nonsense, Ferdinand. Naiintindihan ko yung kalungkutan mo. Pero hindi pa katapusan ng mundo. Parang ganyan yung nangyari sa akin kahapon. Kaya, Amara, hayaan mo na lang ako magpakalango sa alak. Alam mo, kung alam mo yung nangyayari sa akin ngayon, malamang ganito din ang gagawin mo. So what are you trying to do, Ferdinand? Are you trying to self-destruct? Last time I checked, si Lilian lang may sakit sa utak. Oh, huwag mo sabihin sa akin na bigla na lang ikaw nahawa sa kanya. Dahil, paano lang pamilya mo kapag nangyari yan? Pamilya ng mga unstable, ganon? Alam mo, Amara, hindi mo kasi naiintindihan yung mga pinagdadaanan ko ngayon eh. Alam mo ba yung pakiramdam nung sakit na makita yung asawa mo na nagwawala sa araw ng kasal ninyo? I'm sorry if I was being too hard on you, Ferdinand. But all I am trying to say is that instead of wallowing, you should get a grip on yourself. Kasi yun, you owe that sa amin na natitira mong pamilya. Because you don't have any other choice but to do that. Nakayanin mo. Don't be such a baby. My gosh, Ferdinand. Just because something bad happened to you doesn't give you the permission to ruin your life. There's so much to live for.